Mas mataas na naman ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon mula sa halos 6.8 trilyong piso ngayong 2026. Sa abot na sa 7.2 trillion pesos ang proposed national budget para sa 2027. Edukasyon pa rin ang may pinakamalaking pondo, kasunod ang infrastruktura, kalusugan at mga programa para sa lokal na pamahalaan. At nang tanungin namin ang taong bayan kung saan dapat ilaan ang pinakamalaking bahagi ng pondo para sa 2027, ang sabi nila. Disaster talaga kasi alam naman natin na kung gaano kalaki yung issue ngayon sa flood control and ang daming pamilyang nahahassle at binabaha. Agrikultura kasi yun ang that's what affects us most sa Isabela. Ang baba na gusto nila mababa presyo ng bigas. Kung mababa presyo ng bigas, mababa presyo ng palay. At taas-taas naman ng mga inputs like fertilizers, chemicals, at saka yung mga yung labor. Kalusugan nandun sa edukasyon ng mga kabataan. And syempre, una, para rin sa mga kalusugan ng mga matatanda, mga bata. And mas okay pa rin yung edukasyon din para yung iba, yung mga walang kakayahang makapag-aral, makapag-enroll, libre. Kalusugan kasi sa panahon ngayon, sabi nga nila, pag mahirap ka, mamamatay ka lang sa ospital. Diba? Lalo na yung mga walang pambayad. Tapos kahit sa mga PhilHealth ngayon, nagkakaroon na rin ng problema sa mga ganyan eh. At para tulungan tayong himayin ang proposed 2027 national budget, makakasama po natin si Social Watch Philippines Senior Budget Specialist, Alice Alce. Kitalig. Ayun, okay. Hello, magandang umaga. Yes po. Opo. Magandang umaga. Magandang umaga, Ms. Corina, Sir Willard Cheng po sa inyong programa. Kami po'y walang, wala kaming kopya. Kayo po ba nakakita na kayo ng kopya nung ipinasa na national budget for 2027? Ang national budget naman po ay naka-post po doon sa ating DBM website. Sa website ng DBM, meron po doong portion kung saan naka-upload yung mga budget documents na pinasa ng BBM or ng OP sa at least sa House of the Representatives. Okay. So ano po ang sa unang tingin? Masasabi po ba natin na nakahanay ang budget sa mga talagang kailangan ng bansa? Ang problema po kasi sa ating national budget, although tumaas ng 406 or 107 billion pesos ang national budget natin. Pero nagsipagbabaan kasi yung yung budget para sa mga sektor, specifically yung sa social sector. Across the board, tinignan namin yung budget for social sector, education, health, social security, housing even, bumaba yun, no? Tapos sa economic services naman na sector, although tumaas nga ang infrastruktura, pero bumaba din yung budget for power and energy, yung agriculture and agrarian reform. So, hindi transformative itong budget na ito. Yun nga, parang mas actually yung budget natin, makikita po ninyo, no, malaki yung naging allocation for the financial subsidy assistance portion ng ating budget. Kaya may parang are we investing really in the right things, no? And sir? Even if the Yes. Yes. Sir, Even okay. if the budget has increased, parang is it really meaningful? It's a little abstract eh. Ano po ba ang gusto ninyong baguhin dyan? Meron pong listahan, ano? Pag sinabi po ninyong it's not transformative, una, we don't understand what that means. Ano po sa palagay ninyo ang kailangan palitan dyan? Kung makikita po ninyo dito sa ating by sector by department ito na budget merong actual dito na parang misrepresentation din, no, in terms of how the budget was presented. Although tinanggal na nila yung or parang
disaggregate na nila yung budget for education sector. So hiniwalay na nila yung DepEd, yung budget for agriculture sector, transport sector, no? Nakalamp pa rin yung ibang mga ano diyan, no, mga programa diyan. Ngayon, bumaba kasi talaga yung budget ng DepEd from last year to this year. Kaya malungkot din kami diyan sa ano na yan, no? So ganoon po, no? Siyempre po sa amin kasi isa rin sa mga pinupush kasi namin yung budgets for children, no, in terms of aming advocacy for public investment in children, especially in child protection. Nalulungkot kami na na-delete yung ibang mga budget items for children like yung child protection program. Nilagay yun, sinassume sa mas malaki program na learner support program. So yun, sana gusto namin mabigyan ng ng emphasis. At saka po yung ibang mga child protection or child related na mga agencies, no, like yung Council for the Welfare of Children, yung Juvenile Justice Welfare Council, ECCD Council, nagsipagbabaan ng mga budget sila eh. Oo. So gusto natin maiakyat sana yung budget sila, yes. Alce, pagdating naman sa budget deliberations, ano ang papel ng iyong grupo? Meron ba kayong magiging participation dito para bantayan ng husto ang pagbusisi ng budget ng Kongreso? Yes po, kami po ay kami po ngayon actually kasama ibang mga organisasyon, no, ay pinag-aaralan namin ngayon, no, yung national budget. Nagsisimula na namin pag-aralan yung national budget ngayon, yung proposed national budget. Tapos kami hopefully makakapag-engage kami sana. Ito yung aming panawagan sana sa Kongreso at sa Senado na ipagpatuloy. Actually, dun sa Senado kasi naimbita tayo as resource persons during the budget hearings at least. Pero sana yun din ang ma-adapt sana sa Senado, hindi lang sa Kongreso, no, hindi lang as observers during the budget deliberations. Gusto natin magkaroon tayo ng stake sa table, may present natin yung analysis natin, yung ating proposals or position papers po, no. Para maging mas meaningful yung participation natin, no. At saka dapat tanggalin itong iba't ibang forma ng small committee. Yung Budget Amendments Review Subcommittee po ay parang ganun kasi ang nangyayari, no. At saka bukod sa live streaming po ng mga budget hearings po natin, lalo na sa Bicameral Conference Committee, gusto po sana natin nakakatid talaga tayo dito sa mga deliberations na ito. Naku Alce, para mangyari yan, siguro dapat talagang may batas, para maobliga yung participation ninyo at hindi lang nakasalalay sa discretion ng mga congressional leaders. Tama po yan. Alce, pagdating naman sa flood control projects, may mga panawagan ba kayo? Lalo na't nangyari ang flood control scandal. Opo. Yung panunumbalik, di naman talaga problema yung panunumbalik ng ng flood control program sa totoo lang, naging reactive nga yung pagtanggal, no, ng buong flood management program o flood management program itong 2026 GAA sa totoo lang. Pero ang mahalaga kasi sa atin ay dapat nakabase ito sa evidence-based na master plan, no, itong pag-budget para sa flood control programs na ito or projects na ito. At mahalaga rin kasi dun sa mga flood management controls na ito ay syempre para malaman natin talaga nakadetalye yan dapat, no, by project or by activity. Okay, tapos po itong ating mga flood management, ang dapat bantayan kasi talaga rito kasi at least yung vetted yan yung 104 billion yan vetted ng DBM yan, at least dumaan hopefully sa masusing pag-aaral yan tsaka vetting. Ang babantayan dito yung magiging final amount ng flood control program o project. And ang mahalagang bantayan po rito, lalo ng mga kababayan natin, yung tinatawag na convergence and special support programs. Kasi dyan po talaga naglalagay ng malalaking insertions, no? At ang nangyayari po dyan, nagkakaroon minsan ng duplication. Kasi meron na tayong mga regular programs ng DPWH, including of course yung flood management program. Pero nangyayari kasi is that kapag po dito sa ating CSSP budget, Convergence and Special Support Programs,
nagkakaroon pa ng flood mitigation structures, which is meron na nga actually dito sa ating sa ating flood management program. At saka yung mga tinatawag na multipurpose buildings, no? Kailangan bantayan yan. Kasi minsan nangyayari dyan, pare-pareho sila ng amount, no? Kaya 5 billion lang silang lahat. So parang, ganun ba talaga yon? Parang, diba dapat parang nakabase talaga yan sa maayos na plano talaga. So yung ganun. Okay, so ito pong confidential funds ay mayroon pa rin, ano? Mahigit 10 billion Yes. pesos po ito. So ano po sa palagay, what is your opinion about the 10 billion peso confidential funds? Yes, yung confidential and intelligence funds, so CIF yan, no? So, bumaba siya, yes, pero kailangan pa rin bantayan yan, especially kung aakyat ba yan, yung magiging final budget levels po niyan ang kailangan bantayan. And of course, siyempre, kung saan talaga pumunta yan. Kasi, yung out of the 10 billion, mga 5 billion ang naka-allocate for the Office of the President, no? So, talagang naka-centralize halos yan sa Office of the President. At saka hopefully dapat dun sa sa breakdown niyan dapat yung ibang mga budget especially dun sa intelligence funds dapat disaggregate yan o naka-lodge yan dun sa mga defense and security sector, no, mga law and order offices natin. Ang tricky kasi dito yung confidential funds, no. Although sinasabi sa JMC, Joint Memorandum Circular ng COA, specifically ng yung sa pag-allocate, paggastos at saka pag-audit ng CIF, no? Yung confidential expenses ay ibig sabihin nun ay yung mga surveillance activities sa mga civilian agencies. Halimbawa ngayon tinignan namin yung latag ng confidential expenses. Although yes, may mga confidential expenses for DOJ, for NBI, no? Even they are even if they are civilian agencies, of course, para meron silang intelligence or surveillance activities. Pero halimbawa, merong 14 million naka-allocate sa DNR, merong 18 million naka-allocate na confidential funds sa DSWD. So kailangan ma-justify yung bakit may ganun. Bakit may ganun sa sa kanila. And specifically, actually, ako sa personal ko lang naman ito, na dapat by rule of thumb, dapat wala ng confidential expenses ang civilian agencies. Dapat yan, transparent lahat yan. Pero sige lang, pero mahalaga kasi dito na maging diskusyon siya. And hopefully, baka ang maging route dito po ay maamyendahan yung JMC at talaga maging batas na itong CIF at maging klaro yung talagang coverage noong confidential and specifically yung confidential fund kasi yung intelligence for military and uniform naman talaga and personnel. Maraming salamat po, Social Watch Philippines Senior Budget Specialist Alce Quitalig. Thank you very much for your time, sir. Thank you rin, ma'am. Salamat. At ngayon nalinawan na po tayo sa isyong ito. Alamin naman po natin ang komento ng ating mga manonood online. Saan ba dapat talaga ilaan ang pinakamalaking budget para sa 2027? Ang sabi nila, RKV, legislate fair distribution of budget for all types of projects. Health, infrastructure, transpo, etc. Sabi naman ni Laura Nicole Santos, malaking tulong kung mabibigyan ng sapat na pondo ang mga pampublikong paaralan at scholarship programs ngayong taon. Jessil Martinez, budget deliberations must always prioritize public welfare and grassroots economic support over politics. Sabi naman ni John Mark Magno, pinakamalaking allocation sa Nepo Baby, syempre, tapos susunod na sa mga ghost project. Lester Munoz, dapat sa 4Ps, AIX, tupad at akap talaga ba? Parang pahingi ng pera. Kasi yun lang naman ang nararamdaman ng taong bayan. Ayon. Ikaw ba, Corina, saan dapat ilaan ang pinakamalaking portion ng budget? For you? For me, wow, that's a big question. Kaya nga parang, for me, it's such a big topic eh. Kasi hindi ba dahil wala naman tayong parang sapat na kaalaman para malaman technically, should it be in infrastructure? Why? Should it be in the DepEd? Ano ba ang mga kulang? Diba? Parang government lang din ang nakakaalam ng lahat ng pagkukulang. Ang alam lang ng media at ang alam lang ng tao,
yung mga sumasambulat Oo. na sources of corruption. Saka, base rin sa mga personal na karanasan ng mga tao, di ba? Healthcare. Kapag mga hindi na matapos-tapos yung mga reports ng mahabang pila sa mga pampublikong ospital, Right. hindi sapat yung tulong medikal para sa kanila, kailangan pang kumbaga manlimos, humingi ng guarantee letter sa mga politiko para mabayaran yung mga hospital bills. Kasi parang I am of the impression that we have enough, kaya lang ninanakaw. Oo. Yun ang impression ko. Kumbaga, sapat naman yung sa flood control eh. So bakit tayo binabaha pa rin? Sapat naman yung allocation dapat para sa mga barangay. Bakit marami pa rin ang hindi nakakatanggap ng kanilang mga benepisyo? Tama. O ganun din sa edukasyon. Bakit ang laki nang nilalagay dyan? Bakit kulang pa rin ang mga guidance counselor? So that's what I mean. Kaya mahirap sabihin na dapat dito, dapat dito. Ang dapat, wag nakawin. Yeah. Yun. Period.